siguro puntahan natin yung sa kasalukuyan. Bakit sa usapin ng impeachment ni Corona, bakit illegal ang impeachment ni Corona? Napaka-simpleng tanong, simpleng sagot lang din talaga dyan. Sa ilalim ng ating saligang batas, sinasabi na ang kapangyarihan ng pag-i-impeach ay nahati sa dalawang bagay, sa dalawang stages. Una, yung initiation sa House of Representatives. They have the sole power to initiate impeachment proceeding. Yung pangalawa, the Senate. They have the sole power to try and decide the impeachment. Doon tayo sa House of Representatives. The power to initiate. Ang nakalagay sa Saligang Batas, 1987, it must start with a verified complaint. Ano yung sabihin ng verified? May kahulugan yan sa batas. Kailangan yung nagrereklamo batay sa personal niyang kaalaman o kaya ay batay doon sa mga autentiko na mga sulatin. Personal knowledge or authentic records. Ang ginawa ng House of Representatives noong 2010, 23 years ba yan? After 1987, gumawa sila ng sarili nilang definition ng verification of an impeachment complaint. Inalis nila yung personal knowledge, inalis pa rin nila yung authentic records. Kaya yung sinampa nilang impeachment complaint sa Senado, walang personal knowledge, walang authentic records. Hindi namatay ang demokrasya. Patay din yung Constitution. Patay din ang Constitution. Kaya yun ang iniingay namin ni Atty. Bono Adasa. Sandali. Illegal yan. Ito naman mga senador, tinanggap. Bakit nyo tatanggapin yan? Hindi sumunod sa ating saligang batas. Ang sinasabi ng mga congressmen, that is technicality, wag mong harangan ng katotohanan. Sandali. Salubungin natin yung argumento nyo. Sa ilalim ng saligang batas, dalawa ang kondisyon para gamitin ng ating mga pinunong bayan ang kanilang kapangyarihan. Number 1, rule of law. Number 2, regime of truth and justice. Bakit nauuna yung rule of law? Kasi yung truth and justice, kanya-kanya tayo ng truth, kanya-kanya tayo ng justice. Kaya merong objetibong batayan. Yun yung rule of law. Kaya, yung sinasabi nilang, pwede natin labagin yung rule of law para malumabas yung katotohanan, mali yun. Yung sa konsepto ng rule of law sa pakikipaglaban dito sa present impeachment process, nandiyan sasabihin, tanggapin na natin, dapat ganun na lang ba yan? Di, parang katulad din, ganun din naman ang sinabi nila nung lumawas ako dun sa rule of law, rule of force, kay ERAP Sabi nila, andyan na si GMA Pumayag na yung Supreme Court Pumayag na yung mga politiko Tanggapin na natin. Ano nangyari? 9 years. Ngayon, kinulong nila. Yung ipinalit nila, sila naglagay dyan Pinahamak nila si Mrs. Arroyo Pinilit niya siyang tumanggap Tapos nagkawindang-windang. Lahat humihingi ng pabor sa kanya. Bakit lahat they were claiming na kami tumulong sa iyo diyan. Kaya lahat may pabor. 9 years. Ngayon, halimbawa, attorney, ganito. Kung gagamitin natin ulit yung yon, paano mangyayari sa ating lipunan? Di kung gano'n mangyayari, lahat naman, maghihingi na naman ng mga pabor. Uy, ako nagpatanggal kay Chief Justice. Uy, tumulong ako kay Pinoy. Ano ang hihingin mong kapalit? Di gano'n na naman. Tandaan natin, dito sa usapin nitong impeachment na ito, wag tayong lumayo doon sa EDSA 2. Bakit? Kasi doon, ginamit na nila yung argumento na, andyan na yan, tanggapin na natin. Wag! Yan yung sinasabi natin, mga nag-iisip. Wag! Kasi nga, wag nating gawin yung kaya nating gawin. Kaya dahil kaya mong gawin. Kaya mo magnanakaw ka. Hindi. Sundin natin yung rule of law. Hindi yung kung anong kaya mong gawin, kung hindi yung anong dapat mong gawin. Okay, attorney, based on the rule of law, halimbawa, na-impeach o na-convict as a term si Chief Justice Corona. Ako bilang mamamayan, yung ibang mga mamamayan dyan, pwede ba ako mag-file sa Korte Suprema o pa-mistrial? Hindi na kailangan. Kasi meron ng 6 na petition ngayon sa Korte Suprema. Hindi, yung 6 na petition is to say na, di ba, ito ay illegal na proseso. Ngayon, mistrial. Sabihin natin... Hindi mistrial. Kasi kung illegal yung proseso, kung walang jurisdiction at the start pa lang, baliwala pati yung conviction, pati yung resulta, pati yung acquittal, baliwala. Nagsasayang lang pala tayo ng oras. Exactly, that's what we're saying. At tingnan mo naging bunga nung pagsira mo sa rule of law. Pinilit mong tanggalin yung hinalal na Pangulo. Pinilit mo yung Vice Presidente dahil kumampi ang simbahan, kumampi ang militar, kumampi ang mga maestrado ng Korte Suprema. 9 years
O kayo ang naglagay dyan. Bakit ngayon kinukulong nyo? Di ba nakakahiya yan? O ano, asan na ngayon yung mga nagpilit na sirain yung ating rule of law? Asan na ngayon sila? Ngayon, sa isang ordinaryong Juan de la Cruz, paano nyo mapapaunawa na ito yung, hindi na dapat ito matuloy? Kasi, alam nyo, ang problema ngayon ito, no? The rule of law versus the rule of perception. Ang rule of perception is tama ang nangyayari. At convicted na si Corona. Sa inyo, bilang lawyer, paano nyo may paparating sa taong bayan na